Maligayang pagdating sa ating munting tambayan para sa mga seryosong usapang pang-ekonomiya na akala mo ay pelikula pero totoong buhay pala. Ako ang inyong resident macro expert at ngayong araw, hihimayin natin ang isa sa pinakamalaking budol sa kasaysayan ng pandaigdigang ekonomiya, ang naglalakihang utang ng mga lokal na pamahalaan sa China. Sa loob ng mahigit 2 dekada, lahat tayo ay napawaw sa bilis ng pag-angat ng bansang ito. Sino ba namang hindi mapapanganga sa mga skyscraper na tumutubo na parang kabute, mga high-speed rail na humahataw kahit sa pinakamatarik na bundok, at mga syudad na punong-puno ng neon lights na akala mo ay laging may party? Akala nating lahat, ito na ang perpektong ehemplo ng walang katapusang paglago na hindi tinatablan ng kahit anong krisis. Pero ang totoo, sa likod ng mga dambuhalang tulay at naggagandahang infrastruktura, may isang madilim na sikreto na unti-unti nang sumasabog. Ang milagrong ito ay hindi galing sa mahiwagang baul ng pera, kundi itinayo sa ibabaw ng bundok-bundok na utang at mga diskarte sa pananalapi na sobrang gulo at komplikado, na kahit ang mga big boss sa Beijing ay sumasakit na ang ulo kung paano ito itatama. Ngayong araw, babaklasin natin ang makintab na balat ng China para makita ang nabubulok na sistema sa loob, kung saan ang banta ng pagkalugi ay hindi lang panganib sa kanila, kundi pati na rin sa ating lahat na nakadepende sa kanilang supply chain at merkado. Para maintindihan natin kung gaano kalala ang sitwasyon, kailangan nating bumalik noong 2008. Noong panahong lugmok ang buong mundo dahil sa financial crisis sa West, bagsak din ang export ng China. Para hindi sila tuluyang lumubog at para mapanatili ang kanilang bonggang GDP growth, naglabas ang Beijing ng stimulus package na nagkakahalaga ng 4 trillion yuan. Pero heto ang plot twist, maliit na bahagi lang yan ang galing sa national government. Ang malaking bulto ng gastos ipinasa sa mga lokal na pamahalaan. Ang problema, bawal sa batas nila noon na direktang mangutang ang mga probinsya at lungsod o mag-issue ng bonds. Dahil sa matinding pressure na magpakitang gilas sa pagpapalago ng ekonomiya, nakahanap ang mga opisyal ng butas sa batas, ang tinatawag na Local Government Financing Vehicles o LGFV. Isipin nyo na lang, gumawa sila ng mga dummy companies na pagmamay-ari ng gobyerno para lang makapangutang sa mga bangko at bond market nang hindi lumalabas sa official records. Ginamit nilang sangla ang mga pampublikong lupa para makakuha ng bilyon-bilyon. Dito na nagsimula ang panahon ng utang muna, bago ganda, na siyang ugat ng sakit ng ulo na kinakaharap nila ngayon. Ang galawan ng mga LGFV na ito ay parang isang masterclass sa shadow banking. Isipin mo, gusto ng isang lungsod na magtayo ng bagong subway pero wala silang budget. Ang gagawin nila, ililipat nila ang isang bakanteng lote sa kanilang LGFV. Itong LGFV gagawa ng magic, itataas ang appraisal value ng lupa at gagamitin itong collateral para mangutang sa mga bangko o magbenta ng bonds sa mga investor. Bakit naman nagpapautang ang mga tao? Kasi naniniwala sila sa implicit guarantee. Ang akala ng lahat, kapag hindi nakabayad ang LGFV, sasalo ang gobyerno. Itong maling akala na ito ang nagpaapoy sa walang preno na pangungutang. Sa loob ng 10 taon, libo-libong LGFV ang sumulpot kahit sa mga liblib na lugar na wala namang tao. Nangutang sila ng short term para sa mga project na dekada bago kumita na isang napakadelikadong diskarte. Ang masaklap pa, marami sa mga proyektong ito ay nauwi sa white elephants, mga bonggang tulay at kalsada na wala namang gumagamit at hindi kumikita ng pambayad sa utang. Parang snowball na gumugulong pababa, palaki ng palaki ang utang habang tumatagal. Hindi mabubuhay ang modelong ito kung wala ang kanilang paboritong gatasan, ang real estate market. Sa loob ng maraming taon, ang pondo ng mga lokal na pamahalaan ay hindi galing sa tax, kundi sa pagbebenta ng lupa sa mga developer. Halos kalahati ng budget ng maraming probinsya ay galing dito. Ang perang ito ang pambayad nila ng interes sa mga LGFV at pondo para sa mga bagong project. Napakagandang cycle, di ba? Gagawa ng kalsada ang LGFV, tataas ang presyo ng lupa, ibebenta ng gobyerno ang lupa sa mahal na presyo, magtatayo ang developer ng kondo, at bibilhin ng mga tao sa presyong langit gamit ang loan. Pero may isang malaking butas.
Kailangang laging tumataas ang presyo ng bahay at laging may bumibili. Noong naramdaman ng Beijing na sasabog na ang bubble, bigla silang naglabas ng 3 red lines policy para higpitan ang pautang sa mga developer gaya ng Evergrande. Ang resulta? Bagsak ang real estate, wala nang bumibili ng lupa at biglang gumuho ang pundasyong sumusuporta sa buong sistema ng utang ng mga lokal na pamahalaan. Gaano nga ba kalaki ang bombang ito? Ito ang isa sa pinakamalaking misteryo sa mundo dahil ang karamihan sa mga utang na ito ay hidden debt na hindi makikita sa official reports. Sabi ng IMF, ang utang ng mga LGFV ay lumampas na sa 60 trillion yuan o halos 9 trillion US dollars, kalahati na yan ng buong ekonomiya ng China. Kung isasama mo pa ang official debt, aabot na sa mahigit 110% ng kanilang GDP ang kabuuang utang. Mas malala pa ito sa mga bansang baon na rin sa utang sa West. Bilyon-bilyong dolyar ang itinapon sa mga ghost city na walang nakatira, mga theme park na nilalangaw at mga highway sa gitna ng kawalan. Araw-araw ang bayad sa interes pa lang ay sapat na para malunod ang mga lokal na pamahalaan. Maraming LGFV ngayon ang hindi man lang makabayad ng interes, kaya ang solusyon nila? Mangungutang uli para pambayad sa lumang utang. Ito ang classic na definition ng Ponzi scheme sa ilalim ng teorya ni Hyman Minsky. Ang cancer na ito ay kumalat na sa sistema ng mga bangko, lalo na sa mga maliliit na regional banks na siyang may hawak ng karamihan sa mga basurang utang na ito. Para mas madaling ma-imagine, tingnan natin ang Guizhou, isa sa pinakamahirap na probinsya pero may pinakamataas na utang sa China. Dati silang bida dahil sa bilis ng pag-unlad gamit ang infrastruktura. Ipinagmamalaki nila ang mga pinakamataas na tulay sa mundo na tumatawid sa mga bundok, pero ang kapalit ng pagiging bida ay isang financial disaster. Ang utang ng Guizhou ay mas malaki pa sa kikitain nila sa loob ng maraming taon. Yung mga dambuhalang tulay, napakakaunti ng dumadaan, hindi man lang sapat ang toll fee para sa maintenance, paano pa kaya ang pambayad sa utang? Noong 2023, umamin na ang isang malaking LGFV doon na hindi na nila kayang magbayad at nakiusap na gawing 20 years ang palugit. Ang pag-amin na ito ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa mga investor. Nawala ang ilusyon na laging nandyan ang gobyerno para sumalo. Nagdulot ito ng panic sa bond market, dahilan para tumaas ang interest rate sa ibang probinsya at lalong mabaon sa hirap ang mga mahihina na ang pondo. Ang kwento ng Guizhou ay hindi lang isolated case. Ito ang refleksyon ng buong sistemang nakabase sa utang. Sa loob ng maraming dekada, ang basehan ng promotion ng mga opisyal sa China ay ang GDP growth. Kung mataas ang numero mo, promote ka. Kaya naman ang mga opisyal, todo-todo sa pagpapatayo ng mga proyektong kahit walang kwenta basta may maipakita sa maikling panahon ng kanilang termino. Bahala na ang susunod sa kanila sa pambayad ng utang. Kapag ang isang kalsada ay ginawa, sinira at ginawa uli, tataas ang GDP sa papel, pero sa totoong buhay, wala itong nadagdag na halaga habang ang utang ay nag-triple na. Ang bulag na paghahabol sa GDP ay nagresulta sa maling paggamit ng pera. Imbis na sa edukasyon, health, o sa mga maliliit na negosyo napunta ang pondo, nabaon lang ito sa mga semento at bakal na walang pakinabang. Ito ang dahilan kung bakit bumabagsak ang productivity ng China. Isang babala na ang modelong build nila ay sagad na sa limitasyon. Ang pinakamalaking panganib ay hindi lang sa mga lokal na gobyerno, kundi sa mga bangkong nagpautang sa kanila. Ang mga city at rural banks ang may hawak ng bulto ng mga LGFV bonds. Hindi gaya ng mga dambuhalang state banks na maraming reserba, ang mga maliliit na bangkong ito ay madalas na may maluwag na management at sunod-sunuran sa mga lokal na politiko. Kapag nagsimulang mag-default ang mga LGFV, sasabog ang bad loans ng mga bangkong ito, mauubos ang kanilang puhunan, at posibleng magsunod-sunod ang kanilang pagbagsak. Kapag nawalan ng tiwala ang mga tao, magkakaroon ng bank run. Nakita na natin ang mga senyales nito sa Henan at Liaoning, kung saan ang mga depositor ay nagprotesta dahil hindi nila ma-withdraw ang kanilang pera. Para hindi kumalat ang apoy, palihim na nag-inject ng pondo ang gobyerno at pinagsama-sama ang mga mahihinang bangko
Pero band-aid solution lang ito. Hindi nito ginagamot ang malalang sakit. Ang mga balance sheet ng mga bangko ay puno pa rin ng mga toxic assets na hindi na mababayaran kailanman. Dahil sa bombang ito na malapit ng sumabog, nasa gitna ng isang matinding dilema ang Beijing. Sa isang banda, ayaw nilang maglabas ng full-scale bailout. Kapag sinalo ng central government ang lahat ng utang, parang binigyan mo lang ng lisensya ang mga lokal na opisyal na magpatuloy sa pagwawaldas ng pera dahil alam nilang may sasalo sa kanila. Ang laging linya ng Beijing ay anak mo, kargahin mo, na ang ibig sabihin ay dapat ayusin ng mga probinsya ang sarili nilang kalat. Pero sa kabilang banda, kung hahayaan nilang mag-collapse ang mga LGFV, magkakaroon ng systemic crisis. Kapag bumagsak ang bond market, damay ang mga bangko, mawawalan ng pautang ang mga negosyo at hihinto ang buong ekonomiya. Sa isang sistemang prioridad ang social stability, hindi pwedeng mangyari ang isang malawakang krisis. Kaya naman para silang naglalakad sa alambre, sinusubukan nilang dahan-dahang palabasin ang hangin sa lobo ng utang nang hindi ito sumasabog sa mukha nila. Pero dahil sa tindi ng pressure, napipilitan na ang Beijing na magbago ng diskarte. Sa mga forecast para sa 2026, mukhang hindi na nila kayang manood lang sa gilid dahil sa utang paralisado na ang mga lokal na gobyerno. Hindi na sila makapagbigay ng basic services at ang ilan ay nagbabawas na ng sweldo ng mga guro at kawani. Para maayos ito, maglalabas ang Beijing ng mas maraming special bonds. Ito ay isang malaking shift. Mula sa pagtatago ng utang, gagawin na itong official at transparent. Ang planong ito ay papayagan ng mga lokal na gobyerno na mag-issue ng official bonds na may mababang interes at mahabang bayaran para ipalit sa mga mahal at nakatagong utang ng LGFV. Sa madaling salita, inililipat lang ang panganib mula sa dilim patungo sa liwanag. Hindi nito binabawasan ang kabuuang utang, pero binibigyan ito ng breathing room ang system para hindi agad-agad sumabog ang liquidity. Maglalabas din ang central government ng ultra-long-term bonds para pondohan ang mga malalaking proyekto para mabawasan ang pasa ng mga probinsyang wala na talagang pera. Kahit na parang salbabida itong special bonds, hindi ito magic na gamot sa lahat ng sakit. Ang pagpapalit ng utang na ito ay may mahal na kapalit sa totoong ekonomiya. Kapag pinilit ang mga bangko na palitan ang kanilang high-interest loans ng mga low-interest government bonds, liliit ang kanilang kikitain. Dahil dito, mas lalong magiging takot ang mga bangko na magpautang. Imbis na sa mga private businesses at mga small and medium enterprises mapunta ang pondo na siyang tunay na nagbibigay ng trabaho, mapupunta lang ang pera sa pagsipsip ng mga government bonds. Ang crowding out effect na ito ay sumasakal sa private sector, pinapatay ang innovation at pinapabagal ang pagbangon ng ekonomiya. Bukod dito, ang pagiging official ng mga hidden debt ay nangangahulugang tataas ang debt to GDP ratio ng China kaya mas liliit ang pondo nila para sa mga future stimulus. Ang mga lokal na gobyerno naman pagkatapos maisalba ay isasailalim sa napakahigpit na pagbabantay. Wala na silang laya na magwaldas ng pera gaya ng dati. Nahudyat na ng pagtatapos ng panahon ng mabilis na paglago gamit ang utang. Ang direktang epekto ng paghihigpit ng sinturon at paghina ng private sector ay ang paglitaw ng isang nakakatakot na multo, ang deflation. Kapag nagbawas ng gastos ang gobyerno, maraming proyekto ang hihinto. Kaya babagsak ang demand sa bakal, semento at iba pang materyales. Dahil sobra-sobra ang supply pero walang bumibili, babagsak ang presyo ng mga bilihin. Ang deflation na ito ay kakalat sa mga consumer dahil wala nang tiwala ang mga tao sa hinaharap. Sa tindi ng unemployment sa mga kabataan, pagbagsak ng presyo ng bahay at kawalan ng kasiguruhan sa sweldo, mas pinipili ng mga taga-China na magtipid at itago na lang ang pera sa ilalim ng unan. Ang lying flat o tangping movement ng mga kabataan ay hindi lang basta katamaran, ito ay isang lohikal na reaksyon sa isang ekonomiyang walang pag-asa. Kapag ayaw ng gumastos ng tao at ayaw ng mag-invest ng negosyo kahit anong baba ng interest rate ng central bank, hindi na ito tatalab. Ito ang tinatawag na liquidity trap, kung saan ang pera ay paikot-ikot lang sa financial system para pambayad utang pero hindi dumadaloy sa totoong buhay. Ang sitwasyon ng China ngayon ay nagpapaalala sa marami sa lost decade ng Japan noong 1990s. Gaya ng Japan, dumaan din ang China sa isang credit boom
na pinalaki ng real estate bubble at sobrang investment sa infrastruktura. Noong pumutok ang bubble, parehong ang mga kumpanya at gobyerno ay pumasok sa balance sheet recession. Imbes na magpalago ng kita, ang naging priority na lang nila ay magbayad ng utang. Kahit zero interest pa, ayaw nang mangutang ng tao. Pero ang sitwasyon ng China ay mas delikado. Ang Japan ay naging mayaman na bago tumanda ang populasyon at bumagsak ang ekonomiya. Ang China naman ay nasa middle income stage pa lang. Ang banta na tatanda ng hindi yumayaman ay totoong-totoo, lalo na't ang masakit na pag-aayos ng utang ay kasabay ng mabilis na pagbaba ng bilang ng mga manggagawa. Ang utang ng mga lokal na pamahalaan ang nagsisilbing malaking bato na humaharang sa pangarap ng China na maging isang ganap na mayamang bansa. Ang problema sa populasyon ay hindi lang pangmatagalan, kundi direktang nagpapalala sa krisis ng utang ngayon pa lang. Ang pagliit ng populasyon at mabilis na pagtanda ng mga tao ay nagbabago sa takbo ng ekonomiya. Kapag kakaunti ang manggagawa, kakaunti rin ang tax na makokolekta. Kasabay nito, dahil kakaunti ang mga bagong pamilya, bagsak ang demand sa bahay. Kaya ang kita ng gobyerno mula sa lupa ay hinding-hindi na babalik sa dati. Sa kabilang banda, ang gastos para sa pension at healthcare ng mga matatanda ay mabilis na tumataas. Ang bigat na ito ay bagsak sa mga lokal na gobyerno na wala nang ang pondo dahil sa pambayad ng utang sa LGFV. Ito ay isang pincer attack. Bumabagsak ang kita habang tumataas ang obligadong gastos. Dahil dito, halos zero na ang tsansa na mabayaran ng mga probinsya ang kanilang utang ng mag-isa, kaya mapipilitan ng central government na mag-issue ng mas marami pang bonds na sa huli ay ipapasa lang ang pasanin sa mga susunod na henerasyon na mas kakaunti na nga ang bilang. Ang bombang ito sa China ay hindi lang problema sa loob ng kanilang bakuran. Ramdam ito sa buong mundo. Sa nakalipas na 2 dekada, ang dambuhalang construction machine ng China ang nagpatakbo sa demand para sa mga raw materials sa buong mundo. Ang kanilang pangangailangan sa bakal, tanso at uling ang nagpayaman sa mga bansang gaya ng Australia, Brazil at mga bansa sa Africa at Southeast Asia. Pero ngayong kailangan na nilang magtipid. Tapos na ang panahon ng malawakang construction. Ang pagbagsak ng demand na ito ay nagpapadala ng deflationary shock sa buong mundo. Ang presyo ng mga metal at iba pang gamit sa construction ay bagsak na direktang tumatama sa kita ng mga bansang umaasa sa export ng resources. Kahit sinusubukan ng Beijing na lumipat sa high-tech at green energy, hindi pa rin sapat ang laki ng mga sektor na ito para punan ang napakalaking butas na iniwan ng real estate at traditional infrastructure. Ang pagbagal ng China ay may espesyal na epekto sa atin dito sa Southeast Asia. Ang mga bansa gaya ng Pilipinas, Vietnam at Indonesia ay ramdam na ramdam ang init dahil mahina ang demand sa loob ng China. Ang ating mga export sa kanila ay nahaharap sa matinding hamon. Higit pa rito dahil hindi nila maibenta ang kanilang mga produkto sa sarili nilang bansa, itinatambak ng mga Chinese manufacturers ang kanilang mga murang produkto sa world market. Mula sa mga electric vehicles, solar panels, hanggang sa mga basic na gamit sa bahay, binabaha tayo ng mga murang gamit na ito. Para sa Pilipinas na sinusubukang palakasin ang sariling industriya, isa itong malaking sakit ng ulo. Paano tayo makikipagkompetensya sa mga produktong ang presyo ay halos ipamigay na dahil sa sobrang supply sa China? Ang krisis sa utang ng China ay binabago ang takbo ng kalakalan at supply chain sa buong Asia-Pacific. Dahil sa gipit na pondo sa loob, humihina na rin ang kakayahan ng Beijing na magpakitang gilas sa labas ng bansa. Ang kanilang Belt and Road Initiative o BRI na siyang pinakaambisyosong proyekto para magtayo ng infrastruktura sa buong mundo ay unti-unti nang bumabagal dahil ang mga bangko sa China ay takot na sa bad loans mula sa mga LGFV, mas nagiging maingat na sila sa pagpapautang sa ibang bansa. Ang mga pautang para sa mga developing nations sa ilalim ng BRI ay bumagsak na kumpara noong mga nakaraang taon. Maraming proyekto gaya ng mga pantalan, riles at power plants sa Africa at Latin America ang nakatenga o nakansela dahil sa kawalan ng pondo. Mula sa buhos pera na diskarte, lumilipat na ang China sa small but beautiful na mga proyekto na mas maliit ang risk.
Ang pag-atras na ito ay patunay na kailangan munang apulahin ng Beijing ang apoy sa sarili nilang bahay bago sila makapag-expand uli ng impluensya sa mundo. Sa pagtingin natin sa 2026, may isang delikadong trend na nabubuo. Ang dominasyon ng fiscal policy sa monetary policy. Dahil sa dami ng bonds na kailangang issue para i-roll over ang mga utang, naiipit ang People's Bank of China para mabili lahat ng bonds na ito nang hindi tumataas ang interest rate. Kailangan panatilihing super loose ang monetary policy at laging mag-inject ng pera sa mga bangko. Kapag ang central bank ay naging tagapondo na lang ng utang ng gobyerno, nawawala ang kanilang laya na kontrolin ang inflation at protektahan ang value ng kanilang pera. Kahit na deflation ang problema nila ngayon, ang walang tigil na pag-imprenta ng pera para sa utang ay magdudulot ng matinding pagbagsak ng value ng yuan sa hinaharap. Kapag nangyari ito, magkakaroon ng shock sa mga exchange rates sa buong Asia na pipilit sa ibang bansa na itaas ang kanilang interest rates para protektahan ang sariling pera na makakasama naman sa ating lahat. Para makatakas sa lumang sistema, itinataya ng Beijing ang kanilang kinabukasan sa tinatawag na New Quality Productive Forces. Ito ang diskarte kung saan ibinubuhos ang pera sa high-tech, AI, electric vehicles at green energy. Pero ang masaklap, parang inuulit lang nila ang pagkakamali sa LGFV. Dahil sa pressure na maabot ang tech goals, ang mga lokal na gobyerno ay naguunahan na naman sa pagbibigay ng subsidies sa mga tech companies kahit hindi naman ito profitable. Ang resulta? Overcapacity na naman. May mga dambuhalang solar farms na hindi naman nagagamit ang kuryente at libo-libong mga bagong EV na nakatambak lang at kinakalawang sa mga EV graveyards. Ang bulag na pag-invest sa tech ay hindi solusyon sa lumang utang. Sa halip, gumagawa lang ito ng bagong bubble ng utang. Nagpalit lang ng bihis ang problema mula semento patungong microchips, pero ang maling paggamit ng pera ay nandoon pa rin. Dahil sa sobrang supply sa tech at mahinang demand sa loob, kailangang i-export ng China ang kanilang mga produkto sa murang presyo. Pero ang diskarte na ito ay sinalubong ng galit mula sa West. Ang US at EU ay nagpataw na ng matataas na tariff sa mga Chinese EVs at solar panels dahil sa alegasyon ng illegal subsidies. Ang trade war na ito ay nagsasara sa huling pintuan ng pag-unlad ng China. Kapag hindi na sila makapag-export ng tech, ang pressure ay babalik uli sa mga lokal na gobyerno at bangko. Hindi na pwedeng gamitin ang export para takpan ang butas sa real estate, kaya ang pag-aayos ng utang ay lalong nagiging imposible. Ang paikot-ikot na problema ng utang, overcapacity, trade tensions at pagbagal ng ekonomiya ay sumasakal na sa China na lumilikha ng isang panganib na hindi pa natin nakita simula noong magbukas sila sa mundo. Ngayong hindi na maitatago ang utang ng mga LGFV, ang tanong ay, sino ang sasalo sa lugi? Sa kahit anong debt restructuring, kailangan may mag-sacrifice o magkaroon ng haircut. Kung ayaw saluhin ng central government ang lahat, mahahati ang lugi sa iba't ibang sektor. Una, ang mga bangko na kailangang tumanggap ng mas mababang interes at pahabain ang bayaran na magpapahina sa kanilang puhunan. Pangalawa, ang mga investors na bumili ng mga bonds at wealth management products, ang pagkawala ng implicit guarantee ay magdudulot ng galit sa middle class na makikitang naglalaho ang kanilang pinaghirapang pera. At panghuli, ang mga ordinaryong mamamayan na makakaranas ng mas pangit na serbisyo publiko at mas mataas na tax, ang pagpili kung sino ang tatamaan ay isang napakasensitibong usaping politikal na pwedeng yumanig sa katatagan ng China na matagal na nilang pinangangalagaan. Ang social contract sa China ay simple lang. Tanggapin ang mahigpit na kontrol ng gobyerno kapalit ng mabilis na pagyaman. Pero dahil sa utang at pagbagal ng ekonomiya, nagkakaroon na ng lamat ang kasunduang ito. Kapag nawala ang pangarap na yayaman ng lahat, at ang natira na lang ay mga abandonadong proyekto at utang, ang mga kabataan sa China ay nawawalan na ng gana, mataas ang unemployment, mahal ang bahay, at wala ng tsansa para sa social mobility. Ang tahimik na galit ay unti-unting lumalaki, lalo na't ang mga lokal na gobyerno ay nagiging desperado na sa pondo. Nagtataas ng mga multa at nagbabawas ng mga benepisyo para lang makaraos.
Ang transition mula sa mabilis na paglago patungo sa stagnation ay may dalang panganib ng gulo. Kaya naman ang security machine ng gobyerno ay kailangang laging naka-full force para mapanatili ang kaayusan. Ang isa pang nagpapadelikado sa LGFV debt ay ang kawalan ng transparency. Hindi gaya ng official government debt, ang shadow banking system ay sadyang ginawang magulo para itago ang risk. Ang mga shell companies, trust loans at mga sikretong garantiya ay bumubuo ng isang sapot na mahirap intindihin kahit ng mga eksperto. Dahil hindi alam ng mga investor kung aling LGFV ang may totoong asset at alin ang puro hangin lang, ang tendency nila ay mag-panic at mag-withdraw ng sabay-sabay sa oras na may masamang balita. Ang herd behavior na ito ay pwedeng magdulot ng mabilisang pagguho ng system. Ang utos ng Beijing na linisin ang hidden debt ay nahaharap sa pasyenteng pagtutol ng mga lokal na opisyal na ayaw mabisto ang tindi ng problema para hindi sila masibak sa pwesto. Ang laban sa kadiliman ng pananalapi ay isang mahaba at madugong proseso. Sa susunod na dekada, dalawa ang pwedeng mangyari. Ang una ay ang worst-case scenario, isang matinding financial crisis. Mangyayari ito kung sunod-sunod na mag-default ang mga malalaking LGFV at mawala ang tiwala ng lahat. Magkakaroon ng panic, hihinto ang pautang at babagsak ang mga bangko, mapipilitan ng Beijing na mag-print ng bilyon-bilyong pera para isalba ang system na magdudulot naman ng hyperinflation at pagbagsak ng yuan. Ang pagtakas ng pera mula sa China ay yayanig sa buong mundo. Kahit may capital control sila, napatunayan na sa kasaysayan na kapag nawala ang tiwala, walang pader na hindi kayang tibagin. Ito ang senaryo na pilit nilang iniiwasan dahil ito ang magtatapos sa kanilang pangarap na maging world leader. Ang pangalawang senaryo na mas malamang mangyari ay ang matagal na pagbagal o L-shaped stagnation. Dito, gagamitin ng Beijing ang lahat ng kapangyarihan nila para dahan-dahang ayusin ang utang, pilitin ang mga bangko na mag-adjust at mag-issue ng special bonds. Walang malaking pagsabog pero ang kapalit ay ang unti-unting paghina ng ekonomiya. Ang pera na dapat ay para sa innovation ay mapupunta lang sa pagpapanatili ng buhay ng mga zombie companies at mga bangkaroteng LGFV. Ang GDP growth ay babagsak sa 2,003% sa loob ng maraming taon. Papasok ang China sa mahabang panahon ng deflation gaya ng Japan pero sa mas mahirap na kalagayan. Ito ay death by 1,000 cuts. Kontrolado ang risk pero patay na ang potensyal para sa tunay na pag-unlad. Hindi sasabog ang bomba pero ang lason nito ay unti-unting papatay sa sigla ng bansa. Sa gitna ng desperasyon na kontrolin ang pera, minamadali na ng Beijing ang eCNY o Digital Yuan. Para sa marami, ang CBDC na ito ay hindi lang pambayad kundi isang sandata para ayusin ang utang. Dahil programmable ang pera, makikita ng central bank kung saan napupunta ang bawat sentimo. Masisiguro nila na ang pondo ay mapupunta sa production at hindi sa real estate o sa bulsa ng mga korap na opisyal. Pwede rin silang magpatupad ng negative interest rates para pilitin ang mga tao na gumastos imbes na mag-ipon para labanan ng deflation. Pero ang ganitong level ng surveillance ay nakakatakot din para sa kalayaan ng tao. Ang paggamit ng teknolohiya para ayusin ang problemang galing sa maling sistema ng gobyerno ay parang pag-inom ng digital na painkiller para sa isang malalang cancer. Pwedeng mawala ang sakit pansamantala, pero hindi nito tinatanggal ang bukol. Ang krisis sa utang ng China ay isang malaking aral para sa mga bansang gaya natin. Pinapakita nito na ang pag-unlad na nakabase lang sa utang at infrastruktura na walang tamang pagbabantay ay laging nauuwi sa sakuna. Ang mga bansang gaya ng Pilipinas, Vietnam o India na kasalukuyang nagpapalakas ng infrastruktura ay dapat matutong tumingin sa pagitan ng investment at waste. Ang disiplina sa budget, transparency sa utang at tamang pagpili ng proyekto ay ang ating mga kalasag. Higit sa lahat, kailangang bigyang halaga ang private sector na siyang tunay na nagdadala ng innovation imbes na umasa lang sa mga dambuhalang proyekto ng gobyerno. Ang pagguho ng ilusyon sa China ay paalala na walang shortcut sa tunay na pagyaman. Ang bawat utang na kinuha natin mula sa kinabukasan para sa fake growth ngayon ay kailangang bayaran ng may matinding interes balang araw.
Pagdating ng 2026, malinaw na ang Beijing ay nasa clean-up mode na. Huwag na tayong umasa sa mga dambuhalang stimulus packages gaya noong 2008. Ang makikita natin ay ang masalimuot na pag-aayos ng mga utang at napakahigpit na disiplina sa pera. Ang budget ay titipirin, ang mga bagong proyekto ay ititigil, at ang priority ay ang pagbabayad ng utang. Ang mga special bonds ay magsisilbing oxygen tank para lang hindi mamatay ang system, pero hindi ito panggatong para sa mabilis na pagtakbo. Ang masakit na prosesong ito ang magiging bagong mukha ng ekonomiya ng China. Ang mga investors sa buong mundo ay dapat nang masanay sa isang China na mabagal ang takbo, nakatutok sa sariling problema at naglalabas ng deflationary pressure sa mundo. Ang golden era ng walang limitasyong pag-unlad ay tapos na. Welcome to the era of financial survival. Sa kabuuan, ang bombang ito ay hindi lang basta financial crisis, kundi patunay na may limitasyon ang state capitalism kung saan ang politika ang nagpapasya sa pera imbes na ang merkado. Ang pagsasama ng sobrang utang, pagdidepende sa real estate at maling basehan ng tagumpay ay lumikha ng isang dambuhalang makina na sumisira sa yaman ng bansa sa likod ng mga makikintab na gusali. Habang dahan-dahang lumalabas ang hangin sa utang na ito, hihina ang investment, titigil ang paggastos at mapag-iiwanan ng isang buong henerasyon. Para sa mundo, ang yanig mula sa China ay kakalat sa kalakalan at supply chain na pipilit sa atin na baguhin ang ating mga diskarte. Ang susunod na mga taon ng pag-aayos ng utang sa Beijing ang magiging isa sa pinaka-importanting kaganapan na magpapasya sa takbo ng ating mundo sa ika-21 siglo. Ang katotohanan sa likod ng makintab na China ay nagtuturo sa atin ng isang simpleng batas sa ekonomiya. Ang utang ay hindi nawawala, inililipat lang ito. At sa huli, laging may magbabayad. Ang mga bonggang proyekto ngayon ay pwedeng maging pabigat bukas kung hindi ito pinag-isipan ng mabuti. Habang binabantayan natin ang mga susunod na hakbang ng Beijing, tandaan natin na sa likod ng mga tuyot na numero ay ang buhay ng bilyong-bilyong tao at ang paggalaw ng perang nagpapatakbo sa mundo. Salamat sa pagsama sa akin sa paghimay sa madilim na bahagi ng pananalapi ng China. Kung nagustuhan niyo ang ating usapan, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga macro analysis. Ako ang inyong resident expert, laging nagpapaalala na maging matalino at maingat sa inyong mga investment. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video. Ingat